niyo po si Father? Kilala niyo na po siya talaga? Actually, hindi. Naririnig ko na siya sa sister ko kasi nag-a-attend ng sister ko ng kanyang mga healing masses. Pero hindi madalas ko siyang naririnig. Malinaw lang sa akin is Father Suarez is a healing priest pero hindi ko pa siya nakikita. Kaya lang believer kasi ako ng healing yung non-medical healing. Mula pagkabata kasi, nakatira kasi ako sa kumbento ng pare. So doon ako lumaki nung high school ako, acolyte ako, altar boy. Pagkatapos, guitarist, assistant to choir master. And may naghihilot sa akin tuwing may sakit ako. So na-acquire ko yun. Actually, yung hilot na yun, minsan ginagawa ko sa mga kapatid ko, sa barkada ko. Tapos nung malipat na ako dito actually dito ako nag-college sa St. Joseph College. Nung malipat na ako dito, naging assistant to theater coordinator ako. Tapos around the vicinity of this school, itong mga community ito, dito ako nagbibigay ng workshop kasi theater coordinator ako, assistant to theater coordinator ako ng school. And ang aming community, itong paligidong community dito, mga community na ito, yung sa Urban Poor. So sa kanila ko naman nakita yung pressure. So nakita ko yung mga medicinal na klase ng paggagamot. Tapos nung matapos na ako ng college, nag-attend ako ng seminar ng pranic healing. Pranic is a word came from Sanskrit. It's a Sanskrit word which means force. It's energy. So actually, nakakapagpagaling pala talaga sa pamamagitan ng energy. So natutunan ko rin yun. So, halimbawa, tayo energy lang tayo, prana lang talaga tayo, life force lang tayo. So kahit naman sa science, ganun di ba? Molecules lang tayo, hindi naman talaga tayo solidong matrix. So, nakita ko yun, naranasan ko yun. Kaya nung marinig ko siya, naging interested ka ako kasi naniniwala ako sa ganung klaseng healing Nung makapagsabi ako ng yes, kasi tinanggap ko ito through ABS-CBN team. Mayroong isang team sa ABS-CBN, tinanong ako kung gusto ko, interesado ko. And I said yes. Tapos, sabi ko, pahingi muna ng script. Habang hinihintay ko yung script dumating, nag-research ako. Nakita ko yung controversies. Gusto ko mag-back out. Suddenly, I had a cold feet. Sabi ko, sandali, baka maging mouthpiece lang ako ng isang controversy na i-justify ko ang isang tao. Parang ayoko yata nito. So, gusto kong gumawa ng alibi na tumanggi na hindi masisira yung aking honor na nagsabi ng yes tapos biglang babaliktad. So, nahirapan ako doon. Sobrang nahirapan ako. Nakaisip ako ng paraan, sabi ko sa team, pwede bang pakisabihan sila ang team nila Father na gusto ko sana makipag-story conference sa kanya. Ikwento lang niya sa akin yung script, ganito. Pero actually, ang gusto kong mangyari, makapagkwento siya ng tungkol sa controversy na hindi ko siya tinatanong personally. Kasi na-embarrass naman ako para tanongin. So, pumayag naman sila. Pagdating doon, very positive yung atmosphere. Tapos, sobrang napakagaan niya kasi nung ni-research ko na siya, napanood ko yung video niya. Yung video niya, di ba ang galing-galing niyang mag-homily talagang mesmerized talaga ako. Napapanganga talaga ako. Saan ang gagaling? I can see him like levitating like that. Sabi ko siguro nagagaling, parang kinukuha niya sa taas yung mga ideas. So, talaga ako sa kanya. Na-mesmerize ako, nakataka talaga ako sa kanya. Tapos isa rin yun sa dahilan ko, bakit sabi ko, sandali, hindi ko muna pagbibigyan yung doubt. Kailangan ko muna siya makausap. Pagdating doon, nakakita ako ng isang pangkaraniwang tao, hindi yung paring nakikita kong nagko-homily larger than life in many parts of the globe. Different people, rich and poor, iba't ibang nasyonalidad. Hindi yan isang simpleng tao sa harap, pero nagkukwento na hindi niya justify ang sarili niya, hindi siya defensive. I saw the honesty and sincerity. So from that air, in-embrace ko yung project well, siyempre, hindi naman ako magigilty, kailangan ko naman din talagang mag-isip kung ano talaga. Pero saka ko lang in-embrace. And then, kaya nga natuwa ako nung tanggapin ko siya kasi na-vindicate siya a week after we finished the script. So, ibig sabihin, buhay pa po pala siya noon nung ginawa niyo itong movie, no? Oo, buhay pa talaga siya. Buhay pa talaga na-paste Oo, nakaharap ko siya, nakasama siya, tatawag sa telepono. Pero ganun lang, first time namin nakita, tapos telepono, tapos the next
the next moment I saw him is already inside the world, on top of the... So parang... Napapakita pa rin po dito yung controversials. May, oh yes, pinag-uusapan naman pinag-uusapan pero hindi explicit, pinag-uusapan kasi issue yun ng simbahan yung tungkol sa kanya. Yes, pinakita din naman. Although sabi ko kay Father, nagkukwenta siya, Father, sabi ko, paano naman magiging interesado yung audience? Ang nakikita ko isang positibong tao na nagkukwenta na parang walang takot, walang fear, very positive. Gusto ng taong nanonood, sabi ko, yung mayroong pain, mayroong crisis, parang interested sa kanila. O sabi ko, paano ko gagawin yan? Nakikita ko sa'yo isang taong positive, wala kayong doubt sa faith niyo, wala kayong... Kayo ba sabi ko, nagkaroon ng pagkakataon na muntik nang mawala ang inyong pananampalataya sa Diyos dahil sa controversy ito? Hindi, alam mo yung parang inakap na niya yung kanyang bukasyon bilang pare, inakap na yung kanyang, nandun na yung buong buhay niya. Alam mo yung ganon. I think doon ang galing yung blessing eh. Yung pag-akap niya ng buong buo sa kanyang pananampalataya, sa kanyang ministry, at sa kanyang bukasyon bilang pare, I think doon ang galing yun. So, sabi ko, so nagkwento siya ng ibang mga insidente in a very positive way. So ginawa ko, in-imagine ko na lang yung kinukwento niya kung anong mararanasan ng isang tao, ang nararanasan niya nung panahon na yan. Kasi may mga tao kasi na habang kinukwento nila yung karanasan nila, nararamdaman nila yun, di ba nangyayari sa kanila. Siya hindi, parang na-overcome niya na lahat. So sabi, in-imagine ko na lang yung kung siya nahihirapan nun. So yun na lang ang in-adopt ko, yun na lang in-incorporate ko sa sarili ko. Pero hindi ko siya ginaya. Ang inakap ko lang yung kanyang essence. Tapos kumuha ako ng konti ito. Maganito rin kasi si Father eh. So sabi ko, kinip ko na lang ng konti ito. So maganito siya, mamove yung kamay niya. Sabi ko, so ikinip ko yun. Tapos ang talagang in-embrace ko, yung total submission niya sa kanyang faith. Yun ang in-adopt ko dun habang ginagawa ko. And ganun din naman, I think, siguro may ganun din akong klaseng disposition. Kaya nung makita ko yung pag-embrace na yung totality na pag-embrace niya dun sa kanyang faith, sa kanyang bukasyon, yun yung iniligay ko sa sarili ko. Yun yung in-acquire ko from his life. Sir, gano'n ka totoo yung movie? Meron ba siyang mga artistic execution din na ginawa o talagang true to that shot storytelling ni Father? Actually, ang tingin ko kasi yung iba kasing mga lines galing sa kanya. Kung anong tingin niya doon kung anong sagot niya doon sa mga controversy, sa mga questions sa kanya ng simbahan. So kaya yung ibang mga lines ko galing sa kanya. And habang sinasabi ko yung lines, alam mo ba yung nakikilala ko siyang lalo, nagiging closer siya sa akin. We are becoming friends kahit hindi kami magkasama doon sa eksena. Marami rin mga artistic, siyempre may artistic license naman. Isa siyang kwento tungkol sa kanyang buhay, pero yung kanyang flow, siyempre meron ding cinematic na mga kasama. Para mas maging interesting. Kapag ba pinanood mo yung pelikula, kasi sabi na may healing na mangyayari. Sabi kasi ni Father, yung healing hindi naman sa kanya galing. Sabi niya, ito ay borrowed. I'm just a channel. Malinaw sa kanya yun. Sabi niya, in fact, pwede itong kunin ng Diyos anytime. Sabi niya, at hindi ako malulungkot, hindi ako magdadamdam, hindi ako magtatampo sa Diyos kung kuhanin niya to anytime. Sabi niya. So, kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, I think yung healing mangyayari sa iyo. At sinasabi niya, hindi sa akin galing ito eh. Galing ito sa Diyos, galing sa taas, binigay lang sa akin. Kung nananampalataya ka, marireceive mo yung kailangan mo. At saka yung healing kasi, sabi ko nga, ang nangyari kasi sa akin bago kami naghiwalay, Father, sabi ko, i-heal mo po ako. Sabi ko lang kasi pagod ako noon, wala akong sakit physically kahit ano. Hindi ko alam kung ano pagagalingin niya sa akin. Pero dahil lang sa trust ko sa kanya, at nandun na rin si Father, this is a very rare opportunity. Sabi ko, sige, sabi ko, Father, i-heal mo naman po ako. Tapos gumanon ako, hinawakan niya itong nail ko. And then ngayon ko lang, nasabi ko na rin ito dun sa unang interview sa akin, numiti lang ako pagkatapos. Wala akong sinabi sa kanya, wala akong sinabi kahit kanino. But the real thing was, actually, I saw this black and blue parang silhouette ng face ng the eye ni Christ. Nakita ko yun. Tapos hindi ko alam kung anong magiging mangyayari sa akin. Pero alam mo diba, meron tayong tinatawag na healing ng lineage ng family.
meron kaming issue sa family na matagal na yung issue. After that, for the first time, after several months, nagkaroon kami ng isang malaking gathering. I brought my whole clan sa Palawan, sa Casa General, nagtaging pa. 75 kami, sumakay sa isang aeroplano. Nadala ko sila doon. And for the first time, nakapag-party kami ng masaya na walang nangyaring drama kahit kami. Ay, aminin niyo sa mga, sa inyong pamilya may ganyan. May mismong kayo, merong, iimbitahan ba natin si ganito? Iimbitahan ba natin si, may mga tampuhan yan. At laging may drama, laging may iniiwasang issue, laging merong hindi magkakatabi sa lamesa. For the first time, 75 kami from the apo hanggang sa pinakalolo, mga kapatid ko lahat, mga apo ko nandun lahat. For the first time, walang nangyaring drama. Masaya lang. Masaya lang lahat. Sobrang, alam mo ba, that was last November, October 31 to November 5. Wow, isang taon na ngayon. Yun pa rin ang topic naming lahat sa aming thread, sa aming messenger, about how happy we were and we want to do it again. So, ganun, for the first time. Sabi ko, I think yun yung somehow, yung hinil niya. Yun eh, hindi lang naman lagi yung sakit sa physical. Pwedeng emotional, pwedeng psychological, pwedeng yung lineage ng family ninyo or relationship. Parang ganun ang tingin. Sir, bilang aktor, gaano kahirap or kadali para sa yung transition? Kasi di ba you're doing ang probinsyano? Sobrang kontrabida ka doon. Masama mo doon. Masama ka doon, tapos biglang, eto, ang bait-bait na lang character mo. Paano yung nagiging process mo sa doon? Aminin na natin, lahat tayo may kabaitan sa buhay natin. So aminin na natin kung may mahal tayong tao, may mahal natin ang magulang natin. Hindi kasi ako naniniwala sa tayo'y tao lamang. Naniniwala ako, ito personal kong paniniwala, ang tao ay basically mabait. Naturally, ang tao para sa akin, mabuti. Pag naging masama ka, that is just acquired. Para sa, yun ang paniniwala ko sa Diyos. Bahala yung ibang tao kung paniniwala nila sa Diyos ay tayo'y marumi at tayo'y tao lamang. I beg to disagree. Para sa akin, ang tao ay nabuhay na zero, kind. Lahat ng kasamaan, acquire lang yan habang lumalaki ka. So, may pagkukuhanan tayo niyan, whether we like it or not. Lahat tayo gusto maging mabait kaysa maging masama. Lahat ng tao gusto maging mabait kaysa maging masama. Aminin na natin yun. And doon ko gusto mag-dwell tayong lahat. Doon ko gusto mag-dwell ang lahat ng tao. So, binalikan ko lang yan. Binalikan ko yung kwento ko nung bata pa ako. Nakatira ako sa kwento, nagsiserve ako sa simbahan. So, may pagkukuhanan din naman kasi ako. And my mother was actually a nun before she got married. My mother was actually a Carmelite sister. And then my father came from family of priests. So, may tatlo akong bishop na mga cousins ng father ko. So, at lumaki ako sa ganung environment. So, may pagkukuhanan din ako. Pero kayo rin may pagkukuhanan niya, lahat ng tao. So, isa lang akong normal na tao. Kung kailangan ko ito, kung kailangan ko ito, kukuhanin ko. Kailangan ko kontrabida dito. May iisipin akong isang tao. Ganit na ganit na ako. May fake ka. Ganit yun eh. So, parang, and then, ilalagay mo lang sa backbone ng character. So, siguro, nothing very amazing. Although, meron din naman akong technical na paraan ng pagka-characterize kasi nag-aral din naman ako ng acting. So, meron tinatawag na physical, sociological, and psychological na aspect ng isang character. Dinadaanan ko din yun. Pero sometimes, natural na nangyayari kasi sa tagal-tagal ko na rin yun. Yun nga, as well acting, pag best actor ko. Napakagaling mo daw. Bawat character na iiba eh. Sana, pero ayokong manigurado kasi ang sakit pag hindi nangyari. Although alam mo lahat naman ng mga actor, lahat naman ng gumaganap, gusto mo ma-recognize yung trabaho mo. Kung ako yan, oh God, ang unang magiging masaya dyan si Father kasi pangarap niyang manalo yung pelikula. Pangarap na akong manalo. Siya mas may pangarap. Kaya lang ako naman kasi naniniwala about award-giving bodies. May sarili silang criteria, may sarili silang favorites. Sometimes hindi yun nawawala. Kung manalo ako, thank you so much. Pero kung hindi, baka mayroong mas magaling para sa tingin nila, ready rin naman ako doon. Pero sana, why not sana? Sir, yun yung parang this time sa yung pandemic ipapanabas, di ba? Ano? How this movie will help you para i-strengthen yung faith ng mga tao? Hindi kita narinig na. Tingin mo yung faith ng mga tao na i-strengthen watching this movie, lalo na ngayon nasa pandemic.
I think, kasi kung titingnan nila yung paraan ng pagkapit ni, maintindihan na sa si ano pala, okay. Kung pangahawakan nila yung paraan ni Father Suarez ng kanyang pagkapit sa faith, kung magiging peg nila yun, I think, alam kung bakit. Unang-una, nung mamatay si Patay pa yung Okay na po. series to. Namatay po si Elo. Hindi, ganito kasi. Nung mamatay si... Naririnig din dito sa Hindi, ina-interview niya yata siya. Nung, tawag dito, kasi alam, tinan nyo nung mamatay si Father. Nung mamatay si Father, ginagawa niya ang buhay niya in 3 dimensions. Ginagawa niya, kinukwento niya. A week before that, na-vindicate siya. A night before he died, napanood niya yung 95% ng pelikula. Namatay siya. Yes! Napanood niya. And then, kinabukasan namatay siya in the middle of his passion sports na paborito niya. Namatay siya na walang seizure. Bumagsak lang siya nagpapalaki. Tennis. Nagtatanis, yun yung paborito niya. Ito ang talagang sobrang nanginig ako. Ito. Namatay siya ng February 4. Una, ano nangyari? Kinukwento niya ang buhay niya, na-vindicate siya, namatay siya pagkatapos siya mapanood na ang kanyang pelikula. Nung mamatay siya ay sa pinaka-paborito niyang laro. Bumagsak siya ng walang paghihirap. Namatay siya February 4, 3 days before his birthday. Symbolically, ang tingin ko, he rose again after 3 days. Symbolically. Parang idinrawing, designed yung kanyang kwento. I think it's his faith. Kailangan na siya. Yun na yung